Ngayon boys is magre-react tayo sa workout ni Daniel Padilla. So nakita ko lang sa social media habang nag-scroll ako and yun, ngayon magre-react tayo and magbibigay tayo ng opinion ko sa workout niya. So makikita nyo dito is ang unang ginagawa niya is more on isometric ang ginagawa niya. And feel ko is syempre alam naman si Daniel Padilla is nagba-basketball. So siguro para sa basketball yung ginagawa niya and gusto niya talaga na kasi, especially, kahit ako ayoko ng malaki katawan ko. Gusto ko athletic looking ako. Pero gusto ko rin aesthetic. Siguro ganun din yung goal ni Daniel Padilla. Kasi kung makita niyo is more pang athlete style yung ginagawa niya. Hindi siya typical na bodybuilding. Kasi pag bodybuilding is more on dumbbells yan, okay? And more on 8 to 12 reps ang ginagawa niya. Pero sa nakikita natin kay Daniel Padilla is iba yung workout na ginagawa niya. Pang athlete. Kung makita niyo, meron din siya training dyan na para sa core niya. May gamit-gamit siyang medicine ball. And yan, kung ako, ito naman, siguro yun yung goal niya, parang siguro mala McGregor, mala LeBron James, yung mga physique na gusto niya. And which is okay din naman yun. Daniel Padilla is isang artist, so siguro yung talaga goal niya, ayaw niya talaga magpalaki, ayaw niya magpabulky. Ang gusto lang niya is parang athletic looking guy na aesthetic. So ngayon, magbibigay naman ako ng workout plan na opinion ko na babagay sa ginagawa niya. Una-una dyan is farmer walks. Sobrang effective nung kasi full body workout yun. And plus is functional workout din siya. So, para sa traps mo, legs, and forearms mo. And siguro para sa akin, mas maganda siya mag-focus sa mga compound movements. Okay? Kasi kapag compound movements is nakapag-build ka ng maraming muscle. For example, bench press. Sa chest mo and sa tricep mo and shoulder mo, makakabuild ka, plus yung core mo, mas nai-stable siya. Especially kung athlete ka, sobrang halaga na mag-workout ka sa core mo. Kasi ito yung misconception ng mga ibang tao no? Kapag nag-workout sila, kala nila, buhat na sila ng buhat, dumbbells, tapos kinakalimutan nila mag-workout ng abs. Kasi sabi nila, minsan sinasabi nila, hindi man daw kailangan ng abs, ang kailangan dito is shoulder para pag bumangga or pag nag-bump ka, is lilipad yung kalaban mo. Which is, hindi. Yung shoulder natin, yung laki ng shoulder natin, laki ng katawan natin, is part lang para maging malakas ka sa mga sport or sa mga contact sport. Pero ang pinakamahalaga is yung core mo. Kasi ito yung nagpapa-stable sa'yo. Pag mahina core mo, kahit gaano kalaki yung katawan mo, tapos may maliit na isang tao, malakas lang yung core niya, pag binangga ka, lilipad ka pa rin talaga. Kasi mahina yung core mo. Okay? Kung kaya napapansin sa social media, is may mga ibang bodybuilder na hindi na masyado titrain yung core nila kasi sinasabi nila ang core daw is made from kitchen. Which is, for me, hindi siya ganun. Parang 50-50 siya. Okay? Ang abs natin is made for kitchen plus sa workout. Okay? So, kailangan kahit nag-diet ka, nag-workout ka pa rin ng core mo, especially kung athlete ka. Kung gusto mo lumakas, kung gusto mo maging explosive, gusto mo makontrol yung katawan mo, kung gusto mo ng longevity, is sobrang halaga na mag-workout ka ng core mo, okay? Kahit hindi puro crunch, kahit hindi ka puro sit-ups, or hindi ka puro leg raises, kahit planking, medicine ball slam, maraming workout na parang functional para sa ating core. Especially kapag nagko-compound ka nagko-core ka na rin doon kasi sa pag nagko-compound ka, kailangan ng stable, di ba? Kasi nagalaw ko niya. For example, pull-ups. Pag nag-pull-ups ka, nagalaw-galaw ka minsan So, kailangan mong gawin is tigasan yung core mo para makontrol yung katawan mo para makapag-quality reps ka. So, highly recommended na puro compound movements ang gawin nyo kahit gusto nyo maging aesthetic. Sa Spartan Club is yan lagi yung ginagawa. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga Spartan natin dyan na lagi sila mag-compound movements. Kasi kapag nagko-compound movements sila is naging aesthetic ka pa, plus naging functional ka pa. And syempre, kasi mas na-engage yung core mo. Core ang pinakamahalaga para sa longevity and functional. Plus yung mobility workout. Okay? Mobility day, huwag nyo kakalimutan. Sobrang halaga ng mobility day. Kasi para rin sa longevity yan. Kasi kung napapansin nyo, pag patanda tayo na patanda o yung mga tao patanda na patanda, di ba parang pahirap sila na pahirap gumalaw? Kasi wala silang mobility day. Di sila flexible or di nila ginagawa yung mga stretching or basta workout lang sila. Kasi kala ng mga ibang tao, sige, ngayong taon, sa 20s ko, mag-workout lang ako, magbubuhat. Puro sila buhat. Wala silang mobility, wala silang function na ginagawa. So, pagdating ng 60s nila, nahihirapan din talaga sila.
Kasi mali yung workout na ginagawa nila. Okay? Dapat tama yung workout na ginagawa para sa longevity and functional and aesthetic. Para for me kasi tatlo lang yan. Dalawang kailangan mo para sa longevity. Functional workout and aesthetic. Okay? Aesthetic syempre para para maging maganda yung katawan mo. And syempre functional para magamit mo ng ayos yung katawan mo. Diba? Syempre pag nagkagamit mo ng maayos yung katawan mo is equals longevity. So, lagi mo tatandaan paano malalaman kung hindi mo susubukan.